meron ng mga nakatambak na semento dito. And ito yung kubo, diba? So, hindi siya magandang tignan since resort nga yan, tas kubo. So, we decided na, na magpagawa ng bahay dito. Guys, so nandito kami ngayon ulit doon sa may likuran ng resort namin. And what we are doing here, Milan? Tambak. We are doing tambak ngayon kasi kanina, diba, nagpunta kami kaninang umaga. Yung mga dump trucks. We are making road right now to dump truck. Dump truck. So gumagawa kami ngayon ng daan para yung mga trucks na pupunta dito makadaan. So for today guys, naka 16 na tayo na trucks. So ayan, tignan nyo. And nandyan ang mother and father ko, sino-supervise kasama yung asawa ko. Hi guys! Good morning! Good morning, dog! So, ang ganda ng umaga natin, guys. Because, ang dami nating mga tapos na trabaho. So, alas 5 pa lang kasi gising na ang baby Ivan. So, because baby Ivan is awake alas 5, I also need to be awake ng 5 o'clock in the morning. Kaya maagang nag-uumpisa yung araw. Right now, it's just 9:30, 10 o'clock. Pero, ang dami na namin na-accomplish na trabaho. So, ngayon, nakatulog si baby Ivan since maaga nga siyang nagising. Ngayon, pupunta kami sa may resort and nagbabantay sa kanya is si Tita Kat niya. So, kami lang dalawa ni Milan ngayon. And sa resort, guys, meron tayong new project. Yung quarters na mga staff natin, inaayos natin yung kwarto, CR, at saka yung balcony nila para habang naghihintay sila sa mga guests, meron silang pagtatambayan and hindi pangit tignan kasi yung kubo nakagilid siya. Oo. So we wanted to make it little bit aesthetic naman and proper kasi nauulanan din sila tuwing rainy season, 'di ba? So for them to be safe na rin. Ayun, and comfortable. And dun din kasi naman kami tumatambay, no, Milan? When we are here in the Philippines, most of the time we are in resort, kubo, tambay lang, working. So, improving the place. Oh, we are improving the place. We'll do landscape. So, if the budget permits. So, let's see, guys. We will show you the construction site right now. Balitaan ko kayo once we reach there. Ang ganda ng langit. Milan, look, it's very Instagrammable. The light from the sky, oh. Oh, this is our resort, guys. Pasok po tayo. Guys, so ayan, nakarating na tayo. Meron ng mga nakatambak na semento dito. And ito yung kubo, diba? So, hindi siya magandang tignan since resort nga yan, tas kubo. So, we decided na, na magpagawa ng bahay dito. Ayan. Para meron din kami na pagtatambayan. Parang bahay na rin. Maliit na kwarto, may CR, at saka may higaan, may AC. Ayan. So, yan yung mga gumagawa. And maliit lang siya. And dito, guys, yung binili nating lupa, tinambakan na natin. Ayan. Ini-inspection na po ni Doc Milan. Tambak na yan. Ano, inspector? Reject? I told them not to put tambak here. Aruy, reject pa mo yata, reject. Guys, so ayan, natsempuhan natin na nagtatambak sila ngayon ng mga sand. Ayan, nagtatambak na sila. So, bawat isang ganito yata nasa 1.3 or 1.5 if I'm not mistaken. And si Milan, tinuturo niya kung saan tatambak. Ayan, and ito, ikakalat ito ng pinsan ko. Ayan, ang dami na natin pinatambak. So, ayan guys. Mga dinatan kanyan tantwalya. Tangtwalya. Ayan, tinatambakan na natin lahat, guys. Nag-uumpisa na yung pagtatambak natin dito, guys. O, ayan. Para habang umuulan, napipipit yung lupa. Para kung magtayo tayo ng dito, okay na, pulido na. So, ayan. Nag-uumpisa na yung pag-aano natin. Pagtatambak natin dito. And nandyan ang father ko at saka si Milan. Sinusupervise nila yung nagiging construction dito.
Jo, ayan na naman guys, isang truck na naman. So, ayan guys, so nag-uusap sila. And, ongoing na itong ginagawa ni Tito dito. Ayan na. Ayan. Guys, so ayan, pauwi na po tayo dito sa may bahay natin. Sa may bahay natin. Kasi kailangan kong magluto ng pagkain ni Milan and baby Ivan. So, ayan. Si Ivan kasi mag-isa lang siya doon sa bahay kasama si Tita Kat niya. So, mabilisan lang talaga yung pag-check natin doon. And hindi ko na rin siya sinama kasi sobrang init. Baka ma-irritate na lang. Doon naka-AC naman siya. Naglalaro sila ng tita niya. So, ayan. Magluluto lang ako ng food namin for today. Food ni Ivan and Milan. And then, babalitaan ko kayo guys sa mga haganapan. Kasi kailangan ko din mag-edit. Kailangan ko din magtrabaho. So, ayun. I'll update you. Guys, so nandito kami ngayon ulit doon sa may likuran ng resort namin. And what we are doing here, Milan? Tambak. We are doing tambak ngayon kasi kanina 'di ba nagpunta kami kaninang umaga, yung mga dump trucks. We are making road right now to dump truck. Dump truck. So gumagawa kami ngayon ng daan para yung mga trucks na pupunta dito makadaan. And then since rainy season, we are taking this opportunity na tambakin na lahat para maging pipit yung road. Pipit. So, ayun guys. So, papakita ko sa inyo yung happenings ngayon. So, for today guys, naka 16 na tayo na trucks. So, ayan. Tignan nyo. And nandyan ang mother and father ko. Sino-supervise kasama yung asawa ko. Ayan kung nakikita nyo. So, sinasamantala natin yung opportunity ngayon guys na medyo mura pa yung buhangin or yung pantambak. Kasi kapag medyo maulan na, nagiging mahal na, nagiging 1.5, 1.7 na, ganyan. So, ayan yung pinsan ko. Siya yung merong tractor dito. Siya yung nag-spread. Ayan. So, ini-spread natin hanggang dun sa pinakadulo ng lupa natin, guys. Ayan. So, nakaka-enjoy tignan. Buti na lang napatulog ko na si Ivan. Nanonood tayo dito sa tinatambak nila. Ayan. So, ayan guys. Balitaan ko kayo. Good morning guys, another vlog. So medyo mahina lang yung boses natin kasi natutulog ang baby Ivan. Papakita ko sa inyo na patulog na namin siya. Ayan, sarap ng tulog ni baby. Anayin si Tita Kat niya. Hi. Bantayan mo, maliligo kami ni Kuya Milan mo. Bye bye. Mag-swimming kami ni Milan guys. Tingnan niya. Ay, nagsaswimming na pala si Milan. Nauna na. Ayan guys, so nagsaswimming na si Milan. Let's go, mag-swimming tayo. Look how clean the water is. Very clean.
Very crystal clear. Yan na. Let's go. Swimming na tayo. Guys, meron tayong bisita ngayon sa may resort. Meron tayong guest, kaya nauwi na kami dito sa bahay. And meron nga nakapagtanong, habang nagbabasa ako ng mga comment, may nakita akong question and nagtatanong siya kung itatapon daw ba namin lahat ng mga gamit namin dito sa bahay, like gamit sa kusina, kung dahil nga darating yung mga biyanan ko, kasi alam nga nila na mga vegetarian sila and hindi sila nakain ng karne. So, ganito kasi yan. Para sa mga hindi po nakakaalam and mga bagong nanonood sa atin dyan, yung mga biyanan ko kasi hindi sila nakain talaga ng mga baboy, karne, isda, kahit itlog yan. Hindi talaga nakain. And sa tanang buhay nila, hindi pa talaga sila nakakain ng kahit isang tikim lang. So, yung biyanan ko nga babae, kahit na makakita lang siya ng mga karne-karne na nakasampay sa may palengke, ganyan, ay magsusuka yun. Kaya never na never kung dadalhin sa palengke yung biyanan ko. And if dadalhin ko man siya sa supermarket, hindi kami pupunta dun sa mga food section. So, ayun. Di ba din nabanggit ko sa inyo na yung mga biyanan ko dati, nabanggit ko dati sa inyo, yung mga biyanan ko, very pihikan din sila pagdating sa mga utensils na gagamitin. If ever merong, kung nga sa isang restaurant, merong halo yung non-veg at saka veg, hindi sila pupunta dun sa restaurant na yon. Pupunta lang sila sa specific na vegetable restaurant kasi ayon nga nila na yung ginagamit sa pagluluto ng pagkain nila is ginagamit din sa pagluluto ng mga non-veg. So, balik tayo sa question kung itatapon ba namin lahat ng mga gamit namin dito sa bahay. Hindi, sayang naman, di ba? Pero yung mga benan ko kasi, guys, magsistay sila doon sa may resort. Kaya kung napapansin nyo, kung tatry kayong mag-book sa resort namin, hindi namin ipapabook yung mga araw na nandun kami sa resort. Kasi nga, guys, unang-una sa lahat, yung bahay namin, maliit lang and hindi kami magkakasya. Pangalawa, yung mga dadalhin namin na yung gagamitin nilang mga utensils, guys, bibili kami ng mga bago, yung hindi talaga nagamit, magmula sa kutsara, baso, tinidor man yan. Kasi syempre, ako nire-respeto ko naman din sila, no? Nire-respeto ko kung ano yung pananiniwalaan nila, kung ano ba yung gusto nilang mangyari. So, syempre kami ni Milan, bibili kami ng mga bagong utensils para sa kanila, para hindi sila mandiri ba? Ganon. Tapos yung mga pinaglulutuan, bago din, bibili kami. And, nung kasi bumalik kami ng ng India, diba? Nung unang taon na umuwi kami ng India, dala-dala namin yung mga pressure cooker, yung mga pagluto ng rotli. So, dala-dala na namin yon. So, ayun, konti na lang yung mga bibilihin namin, yung mga daily use na lang, na specifically for their use lang. So, ayun. Tapos, after na mabili yung mga galon kapag hindi na nila dadalhin, ilalagay na lang namin sa resort, diba? So, ayun. Very, very traditional and very specific talaga yung mga kailangan mong gawin. And namomroblema nga ako kung ano nga ba yung mga pagkain sa kanila kasi bawal nga yung onion at saka garlic at saka yung mga spices na ilalagay mo like ketchup. Bawal ding magkaroon ng onion and garlic. So, mag-share kayo sa akin ng mga items na pwede kong ihapag sa kanila na walang onion and garlic. Kahit yung mga spices, bawal yung onion and garlic at saka walang karne, walang isda, walang baboy, beef, walang seafood, kahit basta gulay lang. So, mag-share kayo sa akin para yun yung ma-serve natin sa kanila pagdating nila. And pasensya na pala kayo guys kung hindi kami masyadong nakakapag-vlog these past few days. So parang 3 araw na yata akong walang vlog. So sobrang busy lang kasi namin sa mga bagay-bagay dito. And syempre naman meron akong anak. And alam niyo naman wala akong masyadong maaasahan, busy yung lahat ng mga tao dito. Buti na lang nandyan yung mother ko, nandyan yung kapatid ko. Pero nagtatrabaho din kasi yung mother ko, kaya hapon lang niya nababantayan si Ivan. And yung kapatid ko naman, hindi ko naman pwedeng iasa sa kanya lahat, diba? So ayun, hands-on na hands-on din ako kay baby Ivan. Pinapataba din natin siya dito. Kaya kung madalas wala akong masyadong upload, pagpasensyahan nyo na. And syempre, mag-enjoy naman ako kahit papaano guys, bakasyon ko to. Hindi naman ako pumunta dito sa Pilipinas para mag-video-video lang. Parang quality time na lang din sa pamilya ko. So, abang-abang na lang kayo sa mga vlogs natin. Especially pag pauwi na tayo ng, pauwi na yung mga biyanan ko dito. Papunta na sila para bumisita. Ililibot natin sila sa iba't ibang mga lugar. So, ayun guys, bukas na lang, balitaan ko kayo. Thank you all for watching. I'll see you all tomorrow. Bye-bye.